Mag-sample tayo ng 3F mga kabakal. Okay. So itong plate natin ay 10mm. And then yung gagamitin nating size ng wire natin ay 1.0. Ayan. And then yung ating amperahe 115. And then yung ating voltahe naman ay 19. Okay. Dito first pass. Okay. Yan, babad-babad lang ganun mga kabakal. Gandahan lang ba? Tapos maintain lang yung throttle speed natin. Kung ano yung bilis natin sa umpisa, hanggang matapos ganun lang. Para yung ating bed ay pantay-pantay. Okay. Okay, so para hindi magalaw, hawakan mo yung isa mong kamay. Itong kanan, dito. Ito yung ginagawa ko, humahawak ako dito. Okay, yung iba humahawak dito mga kabakal. Kaso lang, mainit yun. Makapasok ka dyan. Ayun, dito ako humahawak para malayo. Okay, so ito yung ating first pass. Alright, so hindi makita. Ayan. Okay. So kung makikita nyo, pantay-pantay. And then pangalawa, patungan natin. So second pass 120 ang amperahe or wire speed. And then yung ating voltahe ay 20. Okay, so patungan natin to. Okay, let's go. Ngayon, dahil nga may palaman na tayo, ang gawin na lang natin, babad-babad lang sa gilid. Ayan. So kung saan yung kanal, doon tayo ihinto para mapunuan niya yung kanal. Yan, sana makikita ng maigi. Kapag itong manipis, kailangan babaan din natin yung ating amperahe at saka voltahe, kasi daling uminit lang to. Kapag once ang bakal uminit, kahit anong gawin mo, hindi ka makapag-create ng magandang bed dahil matutunaw agad. Okay. So ito na yung dalawang pasada natin. Okay. So ang ginawa lang natin dyan, babad-babad lang sa gilid. So ganyan lang kasimple mga kabakal kapag nag-welding ka ng 3F. So pwede pa natin patungan yan, kaso lang mainit na yung bakal. So hindi na tayo makapag-create ng magandang bed. So okay. Itong voltahe natin na 20, and then yung ating wire speed na 120 ay try natin gawing root pass. Okay? Kung anong kinalabasan. Okay, so dito natin gawin. Alright. Lagyan natin ng anti-spatter to kasi ang kadalasan dito, lagi nyong linisin yung nozzle nyo bago mag-start kasi nadidikit yung spatter dyan.
Lalo na kapag ang gamit mo ay puro CO2. Nako, mahirap, hindi mo matapos yung hinihinang mo. Okay, so first pass. Okay, let's go. Kapag nag-routing kayo mga kabakal, ay huwag nyong masyadong lakihan yung weaving nyo. Alam mo yung maliit lang, tapos mabilis lang mga kabakal yung weaving nyo para pino. Kasi kapag mabagal, ibabad-babad mo sa gilid, pangit tingnan. Bilisan nyo lang na ganon. So far okay naman siyang i-root pass. Siguro depende lang sa kamay nyo kung kaya nyong dalhin. I-try natin yung different voltage at saka wire speed sa pag-routing. Malaking tulong to sa inyo, lalong-lalo na sa mga nagsisimula pa lang. Ganyan lang yung tipong titingin lang kayo sa lusaw, and then hindi nyo mamalayan, sumusunod na yung kamay nyo sa tunaw. Okay, so practice lang na practice. Hindi mo naman yan makukuha sa sa unang take lang. So kailangan makukuha mo talaga to sa matagal na panahon, hindi yung sa unang practice lang. Okay, so ito yung first pass natin, no? Sa voltage natin na 20, and then sa wire speed natin na 120. Okay, sa 10 mm na bakal. Okay, ngayon baguhin na naman natin yung yung ating voltage at saka wire speed. Tapos ito naman gawin nating 21. Tingnan natin kung ano mangyari sa 10 mm. Okay, so ang ating voltage ay 21. Gawin natin 180. Okay, ngayon pakinggan ulit natin yung tunog kung okay. Yon, parang okay siya, di ba? Ngayon ang problema natin, malakas, tapos itong bakal natin mainit. Tutunawin niya to, pero try kong hinangin ha. Bibilisan ko lang para hindi masyadong umbok yung ating hinang. Alright, so again, voltage 21, and then 180 yung wire speed. Let's go. Maganda ang tunog, no? So ganun pa rin, babad-babad lang sa gilid. Ayan, kung makikita nyo, binibilisan ko kasi para hindi magka-ipon sa gitna yung tunaw. Bali yung gitna lang, dinadaanan ko lang yung gitna. Ngayon, ang mangyari dyan, bilisan lang natin yung travel natin, pero hindi yung bilisan natin yung pag-angat. Bilisan lang natin yung pag left and right. And then yung sa gitna, huwag tayo huminto, dadaanan lang natin yan ng bilis. Tapos sa gilid lang tayo maghinto ng bahagya. Ngayon sobrang lakas ng ating voltahe para dito sa 10 mm na plate. Pero tingnan natin yung itsura, no? So itong mga ginagawa ko mga kabakal, guide lang to. Kasi hindi naman pare-parehas yung ating pulso or kamay, kasi minsan kapag ginaya mo yung aking voltahe at saka amperahe ay hindi pala kaya ng kamay mo, edi pangit din yung kinalabasan. So dapat mag-set kayo ng amperahe at saka voltahe na ayon lang sa kaya ng kamay nyong dalhin.
Okay. So ito na yung kinalabasan ng ating 21 voltage and then 180 na wire speed. Okay. So mainit na itong bakal na to bago natin hinangin. So kaya pala. Kaya. So depende lang sa hagod nyo. Ayan na. Okay. So ang payo ko lang, kapag nag-practice kayo, huwag nyo hinangin ng mainit. Kasi kahit anong gawin nyo dyan, hindi kayo makapag-create ng magandang hinang. Okay, ngayon, ang gawin mo, pag hinang mo, tingnan mo yung kinalabasan, and then pahingahin mo ng konti, tapos mag-isip ka kung anong gawin mo sa sunod. Okay, kapag pangit, huwag mo nang ulitin yon. Mag-adjust ka ulit ng speed mo or voltage mo, ampere mo. Basta pakinggan nyo lang yung tunog. Kapag narinig nyo yung putok-putok, ibig sabihin nun ay malakas yung voltahe. Na ngayon, pag narinig nyo naman yung parang ganito mga kabakal, no? Ganito. Yan, kapag narinig nyo yan, na ganyang tunog, ay medyo malakas pang ano niyan, malakas pa yung kanyang voltage sa wire. Pero okay na rin yan, mga kabakal. Kasi kapag malakas yung wire mo, dito sa gilid na yan, magkakaroon ng kanal yan. Hindi niya makain ng maayos. Okay. Alright, so tanggalin ko muna to sa aking mask, yung cellphone, para ma-demo natin na maayos. Alright. So ito yung hinang natin sa second pass. Kapag nag third pass kayo, ganun pa rin ang gagawin nyo. Babad-babad lang sa gilid. Tapos daan lang kayo sa gitna para hindi magkakaroon ng umpok. Okay? So ito naman, mababa lang yung amperahe natin at saka voltahe dito, pero okay naman yung resulta, okay naman yung kain niya sa gilid, hindi masyadong undercut, and then hindi masyadong umpok. Alright. Okay, so yan lang mga kabakal, no? Thank you and God bless.